Maynila. Ang pangalang ito ay nagdadala ng libu-libong kwento ng mga alaala at ng malalim na damdamin para sa bawat Pilipino. Ito ay isang lungsod na hindi lamang basta tirahan, kundi isang buhay na patotoo ng ating kasaysayan at kultura. Habang tinatahak month ang mga lansangan ng Maynila, makikita month ang magkahalong larawan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang mga matandang gusali na may malalim na kasaysayan ay nakatayo ng magkakatabi sa mga modernong istruktura na nagpapakita ng pag-unlad ng panahon. Sa bawat sulok ng lungsod, may kwentong naghihintay na marinig. Mula sa mga makukulay na pamilihan hanggang sa mga tahimik na simbahan, ang Maynila ay isang tapiserya ng iba't ibang karanasan at tradisyon. Ito ang kwento ng isang lungsod na patuloy na nabubuhay, lumalaban, at umuunlad sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumating sa kanyang landas. Bago pa man naging isang makapangyarihang lungsod, ang Maynila ay isang maliit na pamayanan sa tabi ng Ilog Pasig. Ang lugar na ito ay tinatawag noon na Maynilad, na nagmula sa salitang Maynila, na tumutukoy sa halamang nila na sagana sa pampang ng ilog. Dito namuhay ang mga sinaunang Pilipino, ang mga Tagalog, na may sariling kultura, wika, at sistema ng pamumuno. Sila ay mga mangangalakal, mangingisda, at magsasaka na namuhay ng mapayapa sa piling ng kalikasan. Ang Ilog Pasig ay nagsilbing ugat ng kanilang kabuhayan, nagbibigay ng pagkain at daan para sa kalakalan. Ang mga sinaunang Pilipino ay may ugnayan din sa mga kalapit na bansa tulad ng China, Hapon at Borneo bago pa man dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo. Ang pundasyon ng Maynila ay itinayo ng mga taong may malalim na pagmamahal sa kanilang lupain. Noong ika-16 na siglo, dumating ang mga Espanyol at binago nila ang mukha ng Maynila magpakailanman. Sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, itinatag ang Intramuros noong 1571. Ang salitang Intramuros ay nangangahulugang sa loob ng mga pader, at talagang pader na bato ang nagpapaligid sa buong lungsod na ito. Dito na itayo ang mga palasyo, simbahan at mga pamahalaan na nagsilbing sentro ng kapangyarihang kolonyal sa buong Asya. Ang Katedral ng Maynila at ang simbahan ng San Agustin ay nakatayo bilang mga simbolo ng lakas ng simbahang Katoliko. Sa loob ng daan-daang taon, ang Intramuros ay naging puso ng relihiyon, politika at kultura ng buong kapuluan. Kahit ngayon, ang mga lumang pader nito ay nagpapatotoo sa mayamang kasaysayan ng ating bansa. Ngunit hindi laging maliwanag ang langit isaas ng Maynila. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, naranasan ng lungsod ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan nito. Nang sakupin ng mga Hapones ang Pilipinas, noong 1942, ang Maynila ay naging sentro ng pananakop at pagdurusa. Ang mga lansangan na dating puno ng tawanan ay naging tahimik sa takot. Ngunit ang pinakamapait na sandali ay dumating noong Pebrero 1945 sa panahon ng labanan ng Maynila. Sa loob ng isang buwan, ang lungsod ay naging larangan ng digmaan sa pagitan ng mga puwersang Amerikano at Pilipino laban sa mga Hapones. Ang Intramuros, ang matandang lungsod na nagtayo sa loob ng daan-daang taon, ay halos ganap na nawasak. Tinatayang mahigit 100,000 sibilyan ang namatay. Ang Maynila, na dating tinatawag na perlas ng silangan, ay naging isang tambak ng mga guho at luha. Matapos ang mapangwasak na labanan ng Maynila noong 1945, ang lungsod ay halos naging isang tambak ng mga guho at abo. Ngunit sa kabila ng matinding pagkawasak na ito, hindi nawala ng pag-asa ang mga Manileno. Sa halip, pinagsama-sama nila ang kanilang lakas at determinasyon upang muling itayo ang kanilang minamahal na lungsod. Isa-isa, nagsimulang bumangon ang mga gusali,
tulay at lansangan mula sa mga labi ng digmaan. Ang mga pamilya na nawalan ng tahanan ay nagtulungan upang muling magtayo ng kanilang mga buhay. Ang pamahalaan at mga ordinaryong mamamayan ay magkasamang nagtrabaho ng walang pagod, araw at gabi, upang ibalik ang dating kaluwalhatian ng Maynila. Ang muling pagbangon ng lungsod ay hindi lamang isang pisikal na proseso, kundi isang patunay ng di matitinag na diwa ng mga Manileno na handa sa lahat ng pagsubok. Matapos ang muling pagbangon, hindi lamang ang mga gusali ang itinayo muli ng mga Manileno, kundi pati na rin ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Ang Maynila ay isang lungsod na puno ng buhay at kulay, kung saan ang musika ay maririnig sa bawat sulok ng kalye. Mula sa tradisyonal na kundiman hanggang sa modernong original Filipino music, ang musika ng Maynila ay salamin ng kaluluwa ng lungsod. Ang sining naman ay makikita sa mga dingding ng mga gusali, sa mga galeriya at sa mga pampublikong espasyo. Ang pagkain ay isa pang mahalagang bahagi ng kulturang Manileno, mula sa masarap na adobo hanggang sa sikat na halo-halo. Sa kabila ng mabilis na pagbabago at modernisasyon, patuloy na pinapahalagahan ng mga Manileno ang kanilang natatanging pagkakakilanlan, na ipinagmamalaki ang kanilang mayamang pamana sa bawat henerasyon. Ang Ilog Pasig ay hindi lamang isang ilog. Ito ay ang puso ng Maynila, ang ugat na nagbibigay buhay sa lungsod mula pa noong sinaunang panahon. Noon, ang ilog na ito ay mapayapang daloy ng malinis na tubig, pinagkukunan ng pagkain, at daanan ng mga mangangalakal na nagdadala ng kalakal mula sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mga bangka at barko ay nagsisilbing tulay ng kalakalan at kultura sa pagitan ng mga komunidad. Ngunit sa pagdaan ng mga dekada, ang Ilog Pasig ay naging biktima ng polusyon at pagpapabaya. Sa kasalukuyan, ang mga pagsisikap na ibalik ang kalinisan ng ilog ay patuloy na isinasagawa ng pamahalaan at mga organisasyon. Ang rehabilitasyon ng Ilog Pasig ay hindi lamang isang proyektong pangkalikasan, kundi isang simbolo ng pag-asa at pagbabago para sa buong Maynila at sa bawat Manileno. Ngunit kasabay ng lahat ng kagandahang ito, ang Maynila ay patuloy na humaharap sa mabibigat na hamon ng urbanisasyon. Sa bawat taon, libu-libong tao mula sa iba't ibang probinsya ang nagtatungo sa lungsod, naghahanap ng mas magandang buhay at mas maraming pagkakataon. Ang mabilis na paglago ng populasyon ay nagdulot ng matinding presyon sa lahat ng aspeto ng lungsod. Ang trapiko ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Manileno, kung saan ang ilang oras na pagbiyahe ay karaniwang karanasan na. Ang polusyon sa hangin at tubig ay nagbabanta sa kalusugan ng mga mamamayan, habang ang mga estero at kalsada ay patuloy na nagdurusa. At sa kabila ng pag-unlad, ang kahirapan ay nananatiling isang malaking hamon, kung saan ang libu-libong pamilya ay naninirahan sa mga impormal na komunidad na kulang sa mga pangunahing serbisyo. Ang mga hamong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-unlad ay nangangailangan ng mas malalim na pagbabago. Ngunit sa kabila ng lahat ng hamong ito, nananatiling matatag ang puso ng Maynila, at iyon ay ang kanyang mga mamamayan. Sa bawat bagyo, baha, at krisis, makikita ang mga Manileno na nagbubuklod-buklod, nagbibigayan ng pagkain, damit at tirahan sa mga nangangailangan. Hindi kailangan ng malaking organisasyon para magsimula ang pagtulong. Isang simpleng tao lamang na may pusong mapagbigay ang kailangan. Tulad ni Aling Rosa, isang nagtitinda sa palengke na sa tuwing may kalamidad, bukas ang kanyang pintuan para sa mga kapitbahay. O si Mang Pedro, isang retired na guro na nagbibigay ng libreng tutoring sa mga batang mahirap. Ang mga ganitong kwento ay hindi laging naririnig sa balita,
ngunit sila ang tunay na nagpapanatili ng buhay ng lungsod. Ang pagkakaisa at malasakit ng bawat Manileno ay ang pinakamalakas na pundasyon ng Maynila. Sa kabila ng lahat ng hamon na kinakaharap ng Maynila, may isang bagay na nagbibigay ng matinding pag-asa sa lungsod at iyon ay ang kabataan nito. Ang mga batang Manileno ngayon ay hindi lamang mga pasibong manonood ng mga pagbabago sa kanilang paligid. Sila ay aktibong kalahok sa pagbuo ng kinabukasan ng kanilang lungsod. Makikita months sila sa mga barangay, naglulunsad ng mga programa para sa kalikasan, nagtatayo ng mga komunidad na hardin, at nagtuturo sa mga batang nangangailangan. Ginagamit nila ang teknolohiya at makabagong pag-iisip upang harapin ang mga lumang problema ng trapiko, basura, at kahirapan. Hindi sila natatakot na mangarap ng malaki para sa Maynila. Para sa mga kabataang ito, ang Maynila ay hindi lamang isang lungsod na minana nila. Ito ay isang lungsod na aktibo nilang hinuhubog at binubuo araw-araw para sa mga susunod na henerasyon. Ang Maynila ay isang obra maestra ng arkitektura, kung saan magkasamang nakatayo ang mga lumang simbahan at modernong gusali na nagkukuwento ng nakaraan at kinabukasan. Ang Intramuros, na may mga sinaunang pader na bato, ay patotoo sa kahusayan ng arkitekturang Espanyol na nananatiling nakatayo hanggang ngayon. Katabi nito, ang mga makabagong gusali sa Makati at Bonifacio Global City ay sumasalamin sa pag-unlad ng lungsod sa ika-21 siglo. Hindi lamang sa mga istruktura makikita ang kagandahan ng Maynila. Ang mga lokal na artista ay gumagamit ng kanilang mga pinsel, kamera at ukit upang ipahayag ang kanilang malalim na pagmamahal sa lungsod. Sa mga mural sa mga dingding ng eskolta, sa mga eksibisyon sa Cultural Center of the Philippines, at sa mga tula at awit na nagbibigay buhay sa mga lansangan ng Maynila, makikita ang isang lungsod na hindi lamang nabubuhay kundi patuloy na lumilikha ng kagandahan mula sa bawat sulok nito. Ang Maynila ay hindi lamang puso ng kultura ng Pilipinas, kundi pati na rin ang puso ng kalakalan at ekonomiya ng bansa. Bilang sentro ng negosyo, dito nagtitipon ang mga malalaking korporasyon, bangko at internasyonal na kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong Pilipino. Ang mga palengke, tindahan at modernong mall ay nagpapakita ng sigla ng ekonomiya ng lungsod na patuloy na lumalago. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pera at kita. Ang pamahalaan at pribadong sektor ay magkasamang nagsisikap na paunlarin ang Maynila ng may malalim na paggalang sa kasaysayan nito. Ang mga lumang gusali ay iniingatan habang ang mga bagong infrastruktura ay itinatayo. Ang balanse sa pagitan ng pag-unlad at pagpapanatili ng pamana ay isang mahirap na hamon, ngunit ang Maynila ay patuloy na naghahanap ng tamang landas upang ang kinabukasan ay manatiling konektado sa nakaraan. Higit sa ekonomiya at kultura, ang pananampalataya ang nagbibigay ng pinakamalalim na lakas sa mga Manileno. Sa bawat umaga, makikita ang mga deboto na nagsisimba, nagdarasal at naghahanap ng gabay mula sa itaas. Ang Maynila ay tahanan ng ilang pinakamatandang simbahan sa buong Asya. Ang Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo ay simbolo ng malalim na debosyon kung saan milyon-milyong mananampalataya ang nagtitipon tuwing Enero para sa taunang prosesyon. Ang Manila Cathedral at San Agustin Church sa Intramuros ay patotoo ng daan-daang taong pananampalatayang Kristiyano. Bukod sa Katolisismo, ang Islam, Protestantismo at iba pang relihiyon ay bahagi rin ng mayamang espiritual na tapiserya ng lungsod. Sa bawat kapistahan, prosesyon at panalangin, ipinakikita ng mga Manileno na ang kanilang pananampalataya ay hindi lamang tradisyon, kundi isang buhay na puwersa na nagpapanatili sa kanila sa gitna ng bawat pagsubok.
Ngunit higit sa lahat ng ito, ang pagkain ang isa sa pinakamalalim na pagpapahayag ng kaluluwa ng Maynila. Sa bawat sulok ng lungsod, mahahanap month ang mga kwento ng kultura at pagmamahal na nakalagak sa bawat putahe. Mula sa mainit na taho sa umaga hanggang sa masarap na lechon sa mga handaan, ang pagkain ng mga Manileno ay salamin ng kanilang mayamang kasaysayan. Sa mga kalye ng Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, mararamdaman month ang halong lasa ng Chino at Pilipino na nagbibigay ng natatanging karanasan sa panlasa. Ang mga lutong kalye tulad ng balut, isaw at kwek-kwek ay hindi lamang pagkain, kundi mga simbolo ng pagkakaisa ng mga Manileno. Sa bawat hapagkainan, nagtatagpo ang iba't ibang henerasyon, nagbabahagi ng mga alaala at tradisyon. Patunay na ang pagkain ay tunay na tulay ng kultura at pagmamahal. At sa gitna ng lahat ng pagkain at tradisyon na nagbubuklod sa mga Manileno, may mga taong tahimik na naglilingkod ng walang inaasahang kapalit. Hindi sila mga bayani sa pelikula o sa mga aklat ng kasaysayan, ngunit ang kanilang mga gawa ay nagbibigay buhay sa lungsod araw-araw. Ang mga guro na nagtuturo sa mga bata kahit kulang ang kagamitan. Ang mga doktor at nurse na nagbibigay ng lunas sa mga mahihirap na pasyente sa mga pampublikong ospital. Ang mga manggagawa na nagtatrabaho ng walang pagod upang mapanatiling gumagana ang lungsod, at ang mga boluntaryo na lumalapit sa mga komunidad na nangangailangan, nagdadala ng pagkain, pag-asa at pagmamahal. Ang bawat isa sa kanila ay isang haligi ng Maynila. Walang katanyagan, walang parangal, ngunit ang kanilang dedikasyon ay nagpapatunay na ang tunay na lakas ng lungsod ay nasa puso ng bawat ordinaryong Manileno. At sa gitna ng lahat ng hamon at pagsubok na kinaharap ng Maynila, nananatiling buhay ang pag-asa para sa mas magandang bukas. Ang mga bagong henerasyon ng mga Manileno ay hindi lamang nangarap, kundi aktibong gumagawa ng mga hakbang upang baguhin ang kanilang lungsod. Makikita ang mga makabagong proyekto sa iba't ibang sulok ng Maynila, mula sa mga programang naglalayong linisin ang Ilog Pasig hanggang sa mga inisyatibong nagtatayo ng mas abot kayang pabahay para sa mga mahihirap na pamilya. Ang mga lokal na pamahalaan at pribadong organisasyon ay nagtutulungan upang lumikha ng mas maraming pampublikong espasyo, mas malinis na kapaligiran at mas mahusay na transportasyon. Ang kabataan ay nagdadala ng mga makabagong ideya tungkol sa sustainable na pamumuhay at makatarungang lipunan. Ang Maynila ng bukas ay isang pangarap na sama-sama nilang itinatayo. Isang lungsod na puno ng dignidad, pagkakataon at pag-asa para sa lahat. At sa huli, naiintindihan natin na ang Maynila ay higit pa sa isang simpleng lungsod. Ito ay isang espiritu na nabuhay sa bawat hamon, sa bawat pagsubok at sa bawat pagkakataon na muling tumayo. Mula sa mga sinaunang pamayanan sa tabi ng Ilog Pasig, sa pamamagitan ng kolonyalismo, digmaan at modernong hamon ng urbanisasyon, ang Maynila ay patuloy na naninindigan. Ang lakas nito ay hindi nakasalalay sa mga gusali o istruktura, kundi sa mga taong nagmamahal dito, sa mga Manileno na nagbibigayan ng pag-asa sa isa't isa araw-araw. Ang bawat batang naglalaro sa kalye, bawat matatandang nagkukwento ng kasaysayan, at bawat bayaning walang pagod na naglilingkod, sila ang tunay na puso ng Maynila. Hindi masisira ang espiritong ito. Ang Maynila ay buhay, lumalaban, at magpapatuloy magpakailanman.